Tara, gala tayo sa Putrajaya! Let's go! Welcome to Putrajaya! And there you have it na nga mga akla. Nandito na nga tayo sa Putrajaya. Oh my God! Nakakamiss kasi syempre, di ba? Ito yung isa sa mga city na una kong tinirahan dito sa Malaysia. At Diyos ko mga akla, nakakamiss kasi ang dami na rin pagbabago. Saka, grabe, nakikita nyo naman yung lawak, di ba? Oh, charot! Oh, kabog, di ba? Gaya nga ng sabi ni Truly Asia sa kanyang vlog, dito nga sa Malaysia, hindi lang naman Kuala Lumpur, hindi lang naman Twin Tower, Menara Tower, Batu Caves, Genting Highlands ang pwede nyong puntahan. Meron ding other side ang Malaysia na pwede nyong puntahan, which is para siyang mga Indian, yung mga parang Muslim mga structures, at makikita nyo naman yan dito sa Putrajaya. At mga akla, ipapasyal namin kayo ni Truly for today's video kung ano ba yung mga pwede nyong puntahan. Dito lang yan sa Putrajaya! Char!
ayun na nga mga akla, nandito nga tayo sa ating first stop, which is yung Pink Mosque. Way back 2015, nakapagpa-picture na ako dito, pero hindi pa ako nakakapasok sa loob nito. Oo. So ayun na nga, first time nating papasukin ang Putra Mosque o mas kilalang Pink Mosque dito sa Putrajaya. Kaya mga akla, samahan nyo kong gumala dito lang sa Putrajaya Putra Mosque. Let's go! Ayun na nga mga akla, change costume tayo for today's video. So nakikita nyo naman, opa, nakakababae, pero oy, wag anuhin. Ano to, parang nakakatuwa kasi dito sa Pink Mosque pala, if you're wearing a shorts, sleepers, or sleeveless, is pwede pa rin kayong pumunta dito dahil nagpo-provide nga sila ng, ayan, sa robe counter. So punta lang kayo dun sa may tourist lane, tapos may guide naman kung paano kayo makakapunta dito. Take note mga akla, free to, wala kayong babayaran, pati yung entrance fee is wala kayong babayaran. Nakakatuwa lang kasi 'di ba, yung Pink Mosque is not only for Muslim, not only for worshiping, but syempre papapakita rin yung ganda mismo ng mosque ng Putra Mosque sa mga turista at sa mga non-Muslim. So 'di ba, nakakatuwa kasi syempre first time experience ko to. Ngayon pala ako makakapasok sa isang mosque sa more than 10 years ko dito sa Malaysia. Anjingin na ito mga to, yung West Philippine Sea ha. Ayan ha. Charot! Hanggang dito ba naman sinasakop nyo ang huy, charot! So ayun na nga mga akla, lilibutin natin ang Pink Mosque. And I'm super excited kasi nga first time nga nating makakapasok na mosque. At Diyos ko, may pang graduation toga pa tayo for today's video. Kaya mga akla, samahan nyo na ako dahil sinasakop na tayo ng mga Chekwa dito sa Malaysia. Hindi lang sa Philippines. Let's go! Ayun na nga mga akla. Grabe yung hingal ko kasi syempre 'di ba, medyo tirik ang araw for today's video pero ilalaban pa rin natin 'yan para sa Pink Mosque. Nakakatuwa kasi ang daming pwedeng gawin, ang daming pwedeng mga spots for Instagrammable picture. Kaya mga akla, sa mga pupunta dito sa Malaysia, don't forget to visit the Pink Mosque here in Putrajaya dahil sabi ko nga kanina is libre, wala kayong babayaran. Kahit itong toga na to is libre. So mga akla, tingnan natin kung pwede tayo makapag-video sa loob ng mosque. Pero pupunta na kami ni Truly Asia Diaries para makita natin yung loob ng mosque nila. Tara mga akla, let's go! Uy, hindi tayo maglalapot. Ang init mga te. Pero laban natin yan kasi nakakatuwa, ang ganda. Kailangan natin tanggalin ang ating tsinelas kasi syempre just to have a respect, 'di ba? Kahit saan naman meron. So, ayan. So, naririnig nyo may mga nagdadasal for today's video. Kaya mga akla pasok na tayo. Huwag na muna tayong madada. Pakita ko na lang sa inyo yung loob ng Pink Mosque.
ayun na nga mga akla, nakita nyo naman yung loob ng Putra Mosque at nagpaalam nga kami dito kay Miss Faiza or Faiza. Ay, nakalimutan ko yung pangalan niya, but ang dami niya binigay na information about this Putra Mosque. So yung Putra Mosque pala is nanggaling siya sa Putra, which is yung first prime minister dito sa Malaysia. And Putra means prince. At alam niyo ba mga akla, for more information about dito sa Putra Mosque, maraming mga, ibig sabihin ang mga nakalagay dito, hindi siya yung basta-basta lang na nailagay, or like for example, itong carpet, di ba? Dito, tatayo ako dito dahil itong lugar na to, ito yung parang natin, yung spot mo para dito ka tumayo, and then another person is dito. So dinesign daw talaga tong carpet na to para alam ng mga tao kung saan yung distance nila pagdating sa pag-worship doon sa kanilang sa kanilang relihiyon. At alam nyo din ba, nakita nyo yan, yung mga details na yan, yung Arabic word na yan, hindi lang siya yung simpleng na ilagay dyan. Ito yung mga, yung mga scriptures from from Quran. Yung pagbabasa pala ng Arabic word is from right papunta ng left. Hindi yung nakasanayan natin from left to right. So nakaka-amaze, diba? Saka dito mga akla, tingnan nyo to. In-explain din sa akin to ni Miss Faiza na etong dome na to, ayan, diba? Yang dome na yan yung isa sa mga pinupuntahan dito sa Putra Mosque kasi hindi lahat or kadalasan ng mga mosque dito sa Malaysia is mga simple lang, para super plain lang. Pero dito sa Putra Mosque, i-design talaga siya para mapuntahan yung pinakamagandang mosque dito sa Malaysia. O diba, nakaka-amaze, may mga information pa tayong mga nakuha dito, additional information, at sobrang bait talaga ng mga tao dito. Nagtanong talaga kami kung pwedeng mag-vlog, and then sabi na sila, i-vlog nyo, ipamahagi nyo, para syempre, diba, yung mga manonood sa atin, sa mga pupunta dito sa Malaysia, meron na silang idea about dito sa Putra Mosque. At saka, so for more information or for more details about Putra Mosque, you can go and visit Truly Asia Diaries kasi marami siya dong ilalagay na mga information about Putra Mosque. Ito hinati-hati lang namin para hindi naman lahat puro sa akin. So, yung mga akla, let's go. Punta na tayo sa susunod natin destination. Hi guys, we're back again. So, we thought, akala namin is we're done touring around Putra Mosque. But we're really lucky for today's video because we, like what I told you a while ago, we've been like accompanied by one of our Malay friends here in Putra Mosque, which is Miss Faiza. We're really lucky together with Truly Asia Diaries to be toured around like the other side of Putra Mosque, right? Not everyone can actually go here, but we're really lucky for today that we're able to tour around on the other side of Putra Mosque. Yeah, so just like what Faiza said, this is actually for men's, right? Yeah, so maybe you can record how they perform it. Really? Yeah. Is it real? Is it okay? Yeah, so this is how their permission. Yeah. So, hello. Little child. So this is how they actually clean before they pray, right? So most of the time, guys, so they're going to clean their feet, but it actually says on Quran, right, on how they're going to wash their body before they pray. Yeah, correct. Yeah. Wow, that's really good. Ablution. Or in Arabic, it's wudu. Wudu. Tingnan nyo guys, napakalaki. It's really big. Wow. Thank you very much, Faiza. So where are we going to go next? Oh, ito pa, diba? That's really good. That's really beautiful. You can see the wall of the mosque from the park here. Very beautiful. Wow. Actually, we are on the lake. This mosque is built on the lake. Ito pa nga. Yes, correct. You can see the garden itself from this side. And then, on the other side, you can see the lake of Putrajaya, right? Wow. We are on the floating mosque. One Yes. of the floating mosque. And
There is a lake club over there that you can rent kayak for kayaking. Wow. And this lake is a man-made lake. It's not natural. Wow. I thought it's actually like a natural lake. So it's really good that it was been designed like it's on the lake itself, and there is a mosque, and you can see a lot of things while after praying, right? There's a lot of things that you can see around. Oh, diba? This the wall of this mosque here from the outside actually is inspired from the King Hassan Mosque in Casablanca, Morocco. Wow. So you can Google that. The wall looks like the same, but the mosque in Morocco is on the sea. Wow. Here on the lake. Diba? We got a lot of things na we can learn about Putra Mosque. Hindi lang siya yung parang basta, okay, sige, we're going to go in front of the mosque itself, just take a picture and go inside the mosque. But there's a lot of hidden, right, na parang information about how does it feel, tapos the design of the mosque itself, where it actually been inspired. And just ko dahil for 10 years of existence here in Malaysia, we didn't know that it is a man-made lake, right? I thought it's a natural lake. So wow. And there you have it, guys. We're done with a tour on the underground level of the Putra Mosque. And again, this is Faiza. So Faiza, when can they actually see you around here in Putra Mosque? Okay, for this mosque, Putra Mosque, we welcome visitors and open for visitors for since 9 a.m. until 9 p.m. Every day, except for Friday during the Friday prayer. After 3 p.m. you can visit the mosque. Alright. So as long as they can see like this one, right? They're wearing maroon, and then they have the nameplate. Then don't be shy, guys, to ask, like for example, about the history of this mosque, and then what things do you want to learn about the mosque itself. Guys, they are not being paid here. They are volunteers, and they really love to actually give information to most of the tourists here who will come in Putra Mosque. Again, thank you very much, Faiza, for your nice tour for us, so people can see what is actually behind or other floors of Putra Mosque. Yes, true. Thank you very much again. Terima kasih. Sama-sama. Welcome to Putra Mosque. I hope to see you again in the future. Yeah, thank you very much, Faiza. At ayun na nga mga akla, after natin sa Pink Mosque or Putra Mosque, pumunta naman tayo sa Prime Minister's Office. Dito nga tayo sa Prime Minister's Office. So mga akla, hindi kayo pwedeng pumasok dyan, hindi rin kayo pwedeng pumunta dun sa pinakatuktok dahil machichigbak kayo. Wag ipilit ang hindi pwede. So picture-picture, ang ganda ng scenery sa kanong building itself, diba? So tong building na to Prime Minister's Office lang yan ha. Hindi po yan palasyo, pero ang itsura is parang palasyo ni Aladdin. Ang ganda, di ba? Nakakatuwa. So akla, from here, dito sa Pink Mosque, lakad lang kayo saglit, nandito na kayo agad sa Prime Minister's Office. So if you want to take a picture on this Prime Minister's Office, yes, you can, but hindi po kayo pwedeng lumapit or pumunta doon after sa gate. So ako mga akla, nilayo-layo ko na yung sarili ko dahil parang pa-high blood na si akla dahil sobrang init na. Pero dahil love ko kayo, itutour ko pa din kayo dito, syempre sa Prime Minister's Office. And there you have it na nga mga akla. Nandito na nga tayo sa Putrajaya Tourist Hub or Tourist Office. Dito lang yan sa gilid ng Pink Mosque or yung Putra Mosque. So mga akla, sa sobrang init, grabe yung tirik ng araw Diyos ko, parang hindi ko nakakayanin pang lumibot sa iba pang tourist destination dito sa Putrajaya. Kasi ang bala kasi talaga namin ni Truly is para ma-tour pa kayo sa iba't ibang spots dito or tourist spots dito sa Putrajaya is gagamitin or sasakay nga kami nung
bus tram nila dito sa Putrajaya. Pero sabi nga kasi nung ano natin dito, tourist officer, kasi nagtanong nga kami, gawa nga ng gusto nga namin ma-experience yun kasi that's the first parang bus tram dito sa Malaysia. So every weekends daw is hindi daw sila nag-ooperate. So every Monday to Friday lang pala yung bus tram nila dito. Sobrang laki ng Putrajaya mga akla. If you're going to Putrajaya, make sure na may time kayo dito from morning until evening para malibot nyo talaga lahat ng mga tourist spots dito. Kaya kami mga akla, ang na-tour ko lang sa inyo is itong Putrajaya parang circle nila, and then yung Pink Mosque at syempre yung Prime Minister's office. So mga akla, if you're planning to go to Malaysia and if you want to visit a different side of Malaysia, this is a highly recommended tourist spot for you to enjoy and also to discover more of Malaysia. Nag-expire talaga yung mga video ko. At mga akla, diba, if you like this video, don't forget to like this video and i-share nyo na rin itong video na to para dumami-dami na ulit yung mga views natin, mga akla. Bikini-match. At syempre, i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayo updated every time na nag-upload ng video si Akla. So until our next adventure with Truly Asia Diaries, see you on my next vlog. Bye mga Akla! I love you all!